Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Si Justin Brownlee ay muli nga pong nagpositibo sa recreational drugs. Ayon po yan sa source ng Spin.ph. Tara, sama-sama po nating pag-usapan, talakayin yan sa bidyong ito. Matapos po akong maglambing muna sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat ng shoutout natin nasa dulong bahagi po ng bidyong ito. Sariwa pa ang mga sugat at sariwa pa sa alaala ni Justin Brownlee matapos silang matalo sa Token Text Tropang Giga sa isang best of 7 finals na nauwi pa sa isang overtime period na siya mismo ang nagsalpak ng isang game-tying 3-pointers. Tapos ngayon, may ganitong masamang palita para kay Gilas Pilipinas naturalized player Justin Noypi Brownlee. Malamang sa malamang na hindi ito magugustuhan ng mga tagahanga ng Gilas Pilipinas at ng pinakasikat na ball club sa Pilipinas, ang Barangay Ginebra San Miguel. Dahil ayon nga daw po sa source ng Spin.ph, ang resident import ng Barangay Ginebra San Miguel, Gin Kings, at ang Gilas Pilipinas naturalized player ay muling nagpositibo sa recreational drugs at muling mahaharap sa isang suspensyon kapag muling nakumpirma ang resulta ng nasabi pong breaking news na ito. Ang The World Anti-Doping Agency and the World Basketball Body, FIBA, parehas sila has been notified patungkol sa nasabi pong positibong resulta at ito nga daw po ay i-anunsyo ang resulta sa anumang oras ngayon or habang ginagawa natin ang bidyong ito, mga shooters, baka na-anunsyo na. Ayon po yan sa source ng Spin.ph. Wala sa ngayon na wala pa din po naman anunsyo or announcement ang Samahang Basketball ng Pilipinas at wala pa din namang ginagawang announcement patungkol sa balitang ito. At kapag ito po ay nakumpirma na ito po yung ikalawang sunod na nagkaroon ng ganitong problema, etong ating naturalized player at ang resident import ng Barangay Ginebra San Miguel na si Justin Brownlee. Dahil ang nauna nga po nung Asian Game kung saan naging positive din po siya sa ganitong sitwasyon, pero mahirap lang talaga. Unang-una, nag-positive po siya sa Carboxy THC na nangyari nga po yan matapos matalo ng Gilas Pilipinas ang China sa semifinals at matapos din nilang talunin ng Jordan sa finals. Pero ngayon, wala pang gaanong detalye sa nasabi pong isyong ito. Basta hanggang wala pang inilalabas na anunsyo patungkol po dito, umaasa tayo na hindi masususpinde ang ating pong naturalized player at ang resident import ng Barangay Ginebra San Miguel na si Justin Brownlee. Dahil wala pa naman pong nilalabas kung ano uri ito ng substance na malamang nakita sa urine sample ni Justin Brownlee. Para sa akin, siguro since wala pa naman or since dalawang beses na rin naman ito nangyari, tingin ko lang mga shooters, no, para maliwanagan ang lahat, siguro kailangan ni Justin Brownlee ng hair follicle test para walang duda, walang alinlangan patungkol dito. Kasi pagpipiestahan ito ng mga ayaw kay Justin Brownlee, gagawa ng kwento na hindi naman totoo. Tandaan na lang po natin mga shooters, makailang beses na ba tayong binigyan ng karangalan etong si Justin Brownlee kasama ng ating Gilas Pilipinas at syempre pinasaya etong Game 7 ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Token Text Tropang Giga. And hopefully mga shooters, no, if ever magkaroon ng suspension, gusto natin sana 3 buwan lang po yan. Kung totoo man po yan, sana 3 buwan lang po yan. Kasi hindi naman droga yan mga shooters, no, parang performance enhancing drugs lang yung nakita kay Justin Brownlee or yung nagpositibo sa kanya. Sana ganun lang talaga yon mga shooters, no. Sa US kasi mga shooters, ang cannabis na sinasabi nga pong tinitake ni Justin Brownlee, mga shooters, ito po ay legal sa US na ginagamit as pain reliever. Ano nga ba saan nanggaling si Justin Brownlee? Siyempre Amerikano yan, 'di ba? So naging Pilipino, half Amerikano, half Pilipino, maituturing ang isang Justin Brownlee. At siyempre samahan natin ng konting dasal yung mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel, yung mga nagtitiwala kay Justin Brownlee, at siyempre yung mga tagahanga ng Gilas Pilipinas. Sama-sama po nating ipagdasal, suportahan pa rin yung ating pong pambansang kupunan at si Justin Brownlee. At wag agad-agad huhusgahan sa ganito lamang pong sitwasyon. Tandaan natin yung naibigay niya
na karangalan sa ating pong bansa. Huwag na po nating siraan kung ano man po yan lumabas. Sige, positive o positive. Pero sana wala nang hindi magagandang salitaan pa na ibabato sa taong minsan tayong pinasaya, 'di ba? Minsan tayong binigyan ng karangalan. Eto nga pong si Justin Brownlee. At syempre, panawagan na rin natin sa samahang basketball ng Pilipinas. If ever mangyari ito, alam naman po natin, this coming August, may laban etong ating kupunan ng Gilas Pilipinas. Magawa na kaagad ito ng paraan. Kung maaari, makapaghanap ng panibagong naturalized player or ibalik na etong si Penny Boatwright kung pwede na. Para naman, eto pong ating Gilas Pilipinas hindi mapahuli sa susunod na bakbakan na kanilang sasalihan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan na lang po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating pong video, shoutout po kina